word is a light unto our feet and a guide unto our path. Ladies and gentlemen, pastors, members, and visitors of Jesus the Anointed One Church Cainta, Lord, thank you, thank you, thank you. Ang araw na ito ay special, Panginoon, dahil nandito ka. Salamat po sa presence po ninyo. Thank you, Holy Spirit. You are very much welcome in this place. Wala pong mangyayari sa gawaing ito. At wala pong pinagkaiba ang gawaing ito sa ibang mga ginagawa ng maraming tao kung hindi mo kami sasamahan. Kailangan namin kayo, Panginoon. Salamat sa iyo sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. O, ngitian nyo muna yung katabi nyo. Sabi mo, Happy Sunday. Happy ba Sunday nyo? Praise God. So, sige po. Ang title po ng akin pong i-share ngayong umaga is this: Worship Jesus. Matthew chapter 2 verse 12. Panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea, nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem. Nang siya isilang, may mga matatalinong tao mula pa sa silangan na ang dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya ay sambahin. Yun pong mga matatalinong tao po ay naghahanap kay Jesus. Amen po ba? Ikaw ba, naghahanap ka ba kay Jesus? Hinahanap mo rin ba si Jesus? Yung mga naghahanap kay Jesus, ang tawag po sa kanila wise men. Extraordinary men. Bakit sila tinaguri ang extraordinary? Aba, hindi ho ordinaryong gawain ang ginagawa nitong mga wise men dahil sila po'y bumabasa ng mga mangyayari sa hinaharap sa pamamagitan ng bituin. Kaya ang tawag sa kanila yung mga mago. Tama? Sila po'y mga bumabasa. Kaya nga nalaman nila na ipinanganak na ang hari ng mga Hudyo. Dahil sa pamamagitan ng bituin na ito, na sinundan nila, nalaman nila na merong ipinanganak na hari ng mga Hudyo. Kaya nung time na yung galit na galit ang haring Herodes. Kaya kung yung naghahanap kay Jesus, extraordinary ang tawag, yung hindi naghahanap kay Jesus, ordinary lang. Sabi mo sa tabi mo, hinahanap mo ba si Jesus? Extraordinary ka. Hindi ka ordinaryong tao lang. Extraordinary ka. Dahil ang kaibahan mo, yung iba hanap ng pera, hanap ng boyfriend, hanap ng kung ano-ano pang mga bagong gadget na lalabas, samantalang ikaw busy sa patuloy na pagtuklas at paghanap kay Jesus. Kaya extraordinary ka. Amen ba? At yan po'y isang bagay na dapat ipagpasalamat sa Diyos. Di ba? Imagine, isang taong tambay ng bilyaran sa palengke, puro kulay ang buhok dahil sa paglalagay ng agwa oksinada. Agwa oksinada ba? O yun talaga ginagamit ko. Oo, hindi nyo ba alam? Nung nagsasasayaw-sayaw ako, nung panahon na yon, naka yan, agwa oksinada yan. Tapos, chinchansu. Kasi naglalagay yung mga ate-ate ko noon eh. Kaya kami rin, pati mga lalaki noon, hindi pa naman uso noon yung mga pants eh. Hindi pa uso noon yung mga ibang kwan eh. Diba? Kaya nung panahon na yun, para-paraan lang para ikaw ay may eksena, di ba? Kaya agwa oksinada at saka chinchansu, ayos na. May tumitili na. Yun. Di ba? Nung unang panahon po yun. Di ba? Pero ngayon, iba na. Di ba? Mga body shop na yung binibilihan nyo ngayon eh. Mga makikintab na ng mga pampalagay sa muka. Di ba? Kaya, ganun po yun. Baka naman po hindi pa kayo nakakalampas sa pagkatalo ng Golden State. Sino ba yung mga
Sino ba yung mga taga-golden dyan? Madami pala tayo eh. Oh, mga golden. Diba? Kahapon lang ako nanood ng laro. Kasi sabi ko, tatapusin na ang laban. Saka naman natalo. Hindi. Kaya ko gusto ang Golden State dahil lang kay Steph Curry. Bakit? Si Steph Curry ay genuine Christian. At nakikita nyo naman sa sapatos niyan. Diba? Romans 5 verse 8. 8:13? 8:28. Hindi talaga siya maglalaro. Kaya yung kumukuha ng sponsor sa kanya, sabi niya ganun sa Nike, kung gusto niyo akong i-endorse ko yung Nike, lagyan niyo ng verse. I can do all things through Christ who strengthens me. Eh ayaw ng Nike. O edi Under Armour na lang. Diba? So, dapat ganun tayo. Yung buhay natin ay pagsamba kay Jesus. Ano mang ating ginagawa, nandun ka sa larangan ng basketball, volleyball, dancing, singing, o kahit sumikat ka pa ng saan ka man makarating, dapat dala-dala mo yung iyong faith. Dala-dala mo yung buhay na meron ka. At ang buhay na meron ang isang extraordinary man ay dapat sumasamba kay Jesus. Amen ba? Yun ang buhay natin. Ang sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Okay? Para in fairness naman sa mga Cubs, talagang magaling po si LeBron. Ano ho? Tsaka si Kyrie. Di ba? Di ba? Kaya lang mukhang mahihirapan na talaga, di ba? Nakaumang na. Diba? Pray, palakasan ng prayer. Palakasan ng Sabi ni Lord, paano ba to? Puro anak ko tong nagpe-pray. Lamang, mayroon tayong player doon na Christian din. Okay. Sa panahon naman natin ngayon, paano natin i-worship si Jesus? Sabi mo sa tabi mo, magbasa ka ng Bible. Diba? Grabe. Simpleng-simple. Mapalad ang bumabasa ng aklat na ito. Ang mga nakikinig ng propesiya nito at tumutupad sa nasusulat dito sapagkat malapit na itong maganap. Sabi mo sa tabi mo, mapalad ka. Diba? Ang sabi doon, blessed is the one who read. Hindi sinabing, lucky is the one. Diba? Ang sabi ay blessed. Kaya nakakatawa talaga ang Panginoon, di ba? Imagine, ang dami-dami, more than 100 million Filipinos sa Pilipinas, di ba? Pero kung makikita ho natin, talagang kasama tayo sa tinatawag na blessed. Di ba? Sa dati nating pananampalataya, di ba? Ang alam lang nating blessed si Maria eh. Di ba? Blessed Virgin Mary, di ba? Pero hindi. Lahat ng tinawag at tumugon sa panawagan ng Panginoong Hesus ay blessed. Amen ba? Mapalad. Sabi mo sa tabi mo, mapalad ka. Diba? Dati ang gusto lang natin, maswerte. Hindi ka maswerte. Lampas ka pa, mas mataas ka pa sa maswerte. Kasi yung maswerte, tumama sa loto. Diba? Nanalo yung team niya. Diba? Mga ganon. Pero yung mapalad ka, pinakamataas na uri, di ba? Ang salitang mapalad, pag ang pag-uusapan ay yung tagumpay ng isang tao. Amen ba? Ayan. Kaya, huwag niyo hong kalilimutan na basahin ang ating mga Biblia. Amen po ba? Baka naman yung mga kung ano-anong nasa Facebook, kahit mahaba, tsinatsagaan yung basahin. Tapos, ang Bible, nakakalimutan na. Hindi na ako magbabasa. Pag Sunday naman, nagbabasa na si pastor, makikinig na lang ako. Iba pa rin pag personal kang nagbabasa. Kasi may personal na itinuturo sa'yo yung iyong pinakadakilang mentor. Amen ba? Sino ba yung great mentor mo? Di ba si Holy Spirit? So kahit yung mga tao na nag-aral sa Bible school, pag ikaw ay laging attentive na nakikinig kay Holy Spirit,
Di ba? Makikita nila yung kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng iyong pagsasalita ng kanyang mga aral na ibinibigay po sa atin. At ano pang palatandaan yan pagka si Holy Spirit ang mentor mo? Yung change lives, kitang-kita. Diba? Dati lungkutin ka, nung nakakilala ka sa Panginoon, masayahin ka na. Amen ba? Kaya dapat pagka ikaw ay Kristiyano na, dapat ikaw ay masayahin. Hindi ka dapat malungkutin. Amen po ba? Yan. Sabi ng Proverbs, ang may masayang puso, may masayang mukha. Kaya hindi pwedeng sabihin na, masaya ako kahit malungkot ako. Hindi. Ang may masayang puso ay may masayang mukha. Amen ba? Tingnan niyo yung katabi niyo. Kita mo na kagad ang laman ng puso niya sa mukha pa lang. Diba? Pagka yung puso niyan ay inspired, kita sa mukha yan. Pag ang puso niyan ay passionate yan, nandyan yan sa mukha. Pag ang puso na yan ay merong dinaramdam, kita din sa mukha. Diba? Kaya hindi pwedeng itago. Kasi lalabanan mo yung sinasabi ng puso mo, yung mukha mo maghahatakan. Kaya magugulat ka na lang, di ba, pagtingin mo sa salamin, kulay green ka na pala. Tapos makikita mo yung mukha mo, puro muscle na, di ba? Di ba? Tapos pag yuko mo sa katawan mo, nawawasak na yung damit mo, di ba? Yung pala dahil galit yung puso mo. Kaya yung mukha mo, pagtingin mo, di ba, galit talaga. Bakit? Kasi kung anong laman ng puso, yun ang laman ng mukha. Di ba? Hindi pwede nating kontrahin yan. Salita ng Diyos yan at lahat po tayo magpapatunay, totoo ang salita ng Diyos. Amen ba? Number 2, paano natin i-worship si Jesus? Sa pamagitan ng pagtuturo ng kanyang salita. Hindi lang pastor ang tagapagturo. Lahat ng tinawag ng Panginoong Hesus, katulad ni Juan Bautista, ay tagapagturo ng daan. Yun po ang daan. Ayun po dito po ang daan. Diba? So lahat ng tumugon po sa panawagan ng Panginoon, tayo po ay mga guide. May bagong dating. Mahal po kayo ng Panginoon. Diba? Alam niyo po ba na ito ang plano ng Diyos sa inyong buhay? Alam niyo po ba na yung mga naganap sa inyo ng mga nakaraan, ngayon po, mag-iiba po ang takbo ng inyong buhay. Ito po yung 100% yung assurance na binibigay natin sa tao. Dahil ang ipinapangako po natin ay hindi yung kumpanya lamang o sino mang sikat na tao. Ang ipinapangako natin ay ang Diyos na lumalang ng langit at ng lupa. At nagsasalita tayo hindi dahil nakita lang. Nagsasalita tayo dahil narinig natin. Kaya nga tayo naging guide. Kasi tayo ay mga witness. Tayo ay may experience. Alam natin ang sinasabi natin dahil naranasan mismo natin ang pagiging mananampalataya. Hindi ka naman na born again dahil umattend ka ng seminar. Na born again ka dahil binuksan mo ang puso mo at pumasok ang Diyos sa'yo at sinamahan ka niya. Amen po ba? Kaya lahat po tayo ay tagapagturo ng salita ng Diyos. Nananatili sila sa itinuturo ng mga apostol sa pagsasama-sama nila bilang magkakapatid at sa pagpapira-piraso ng tinapay at sa pananalangin. Praise God. Number 3. Paano natin sasambahin si Jesus? Sa pamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos. Kanina pagtuturo, doon po ang daan. Ngayon ay pangangaral. Alam niyo po, kung hindi lang po sana ninyo dinaanan yung lubak, sa tingin ko, sa biyaya ng Diyos, nandun na po kayo. So may pagkakataon na nagtuturo, at may pagkakataon na ikaw ay nangangaral. Amen ba? At ang parehong bagay na ito kapag ginagawa natin, tumasamba tayo sa Diyos.
Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Pagsikapan mong gawin yan, napapanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan. Sabihin natin, pagsabihan. Himukin mo at pagsabihan ang mga tao. Palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Amen ba? So kapag ikaw ay nangangaral, di ba? Ikaw ay, di ba, nagsasabi. At sa pangangaral po natin, importante po yung tiwala ng tao nasa sayo. Mahalaga po yun. Kailangan pag ikaw ay nangangaral, nandun yung tiwala niya. Kasi pag ganun, hindi niya po tatanggapin yung ipinapangaral mo kung wala siyang tiwala sa'yo. Amen ba? Kaya mahalaga po yung nakikita niya talaga, ikaw ay tunay na Kristiyano. Sabi mo sa tabi mo, tunay na Kristiyano. Paano ba nalalaman pag isang tao ay tunay na Kristiyano? Paano po malalaman kapag ang isang tao ay tunay na Kristiyano? Ha? Ang tunay na Kristiyano, nagbabago araw-araw. Amen ba? Hindi yung, yun na. 5 years ago, yun ka na. Mahalaga po yun. Praise the Lord. Number 4. Paano natin sasambay ng Panginoon sa pamamagitan po ng pananalangin? Nananatili sila sa itinuro ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid sa pagpipira-piraso ng tinapay at sa pananalangin. Kapag ikay nananalangin, ay nandoon, lagi kang active, lagi kang connected sa ating Panginoon. At doon talagang, di ba? Kaya nga, the more na ikaw ay nananalangin sa Panginoon, the more na napiplease si Lord sa iyo, the more na ang buhay mo ay, di ba, nakakonekta lagi sa ating Panginoon. At habang ginagawa mo yan, sinasamba mo ang Diyos. Di ba, habang naglalakad ka, papunta sa school, nagpe-pray ka sa isip? Di ba, bago mo kausapin yung teacher mo, nagpe-pray ka na sa isip? Nagtatrabaho ka, pero sa puso mo, nagpe-pray ka? Ang pananalangin ay paraan ng pagsamba sa ating Panginoon na lumikha sa atin. Amen po ba? Ang pananalangin ay pagtitiwala sa Diyos. Ang isang Kristiyanong hindi na nagpipray, wala nang tiwala sa Diyos. Di ba? Kaya mahalaga po yung pananalangin. Kapag ikaw ay laging nananalangin sa Panginoon, lagi kang updated kung ano yung latest kay Lord. 'Di ba? Hindi ka nahuhuli. Kaya minsan mangyayari pa lang, ramdam mo na. Opo, parang yun din, one spirit eh. Mararamdaman yun na kaagad. Bakit? Dahil sa presensya ng Panginoon sa pananalangin. Minsan nagpunta sina Pedro at Juan sa templo, 3:00 ng hapon, noon, ang oras ng pananalangin. So sina Pedro at saka Juan, may schedule sila kung kailan sila magpe-pray. Lahat naman tayo may schedule ng prayer, amen ba? Amen. Yan, lahat tayo may schedule. Dapat may schedule kayo ng prayer. Hindi pwedeng kung kailan mo lang gusto mag-pray. Kasi pag may schedule ka ng prayer, nararamdaman ni God na mahalaga siya sa'yo. Diba? You make time. Eh yung iba kasi, diba? Hahanap lang ng panahon para manalangin. Pero pag mahalaga sa'yo, bakit pag yung boyfriend, yung girlfriend? Diba? Kahit puno na yung schedule, gagawa siya ng schedule. O sige, 3:00 ng hapon, Santa Lucia, sa may Jollibee, sa Grand Mall, sa bagong building. Sa may ilalim yon, katapat ng Greenwich. Ay, 7-Eleven. Ay, tama, Greenwich nga. Diba? Oh, alam na alam. Pero kay Lord, si Lord ang naghahabol eh. Saan ba tayo? Nandito po ako, Lord. Diba? Magugulat na si Lord, nandun na. May schedule po tayo. Ganun ba? Si Lord na lang yung lumalapit. O sige na, may schedule tayo. Buti na lang ang bait ni Lord eh.
Di ba? Pero sa iba tayo yung naghahabol, tayo nakikipag-set ng schedule. So sa mga may trabaho dito, dapat may schedule kayo. Bago maligo, kausapin niyo si Lord. Lord, lalakad na ulit ako, iwan ko sa iyo yung family ko. Gabayan niyo po ako sa aking pagtatrabaho, huwag niyo po akong pababayaan, at ang buong araw, Panginoon, inihahandog ko sa iyo. Yung buong araw mo, matagumpay. Sino rito magpapatunay nung inilapit niya at inilatag sa Diyos ang kanyang plano? Nakita niya talaga yung smooth na pagkilos ng Diyos. Yes, mahalaga po ang prayer. At hindi po yan nawawalan ng kabuluhan. Tanging ang panalangin, no, lamang ang isang bagay na pwede mong panghawakan at hanapan ng resulta. Bakit? Sapagkat sa pananalangin, sa Diyos ka nakikipag-deal. Amen? Number 5. Paano sasambahin ng Panginoon? Umawit kayo. Mag-awitan kayo ng salmo at mga himno at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Sabi ng taga-Epeso 5 verse 19. Nahihirapan ba ang sino man sa inyo? Manalangin siya. Nagagalak ba ang sino man? Umawit siya ng papuri sa Diyos. Diba? Umawit ng may kagalakan at tugtugin ng gitara at ang kaaya-ayang hirang. Hipan ninyo ang trumpeta. Ring! Ring! Di ba? Walang masama doon. Magaganda ang awitin na yan, mga kapatid. Lahat yan para sa Diyos. Awitin po natin. Amen ba? Pwede yun. Yung iba natatakot, ay, pang-Catholic yun. Awit yan sa Diyos. Siyempre, wag nyo lang aawitin yung mga para sa mga Diyos-Diyosan. Halimbawa, sambahin si Maria, sambahin, yung mga gano'n, hindi. Ba? Kasi alam natin ang katotohanan. Diba? Pero yung Ama namin, sumasalangit, lahat yan, awit sa Diyos. At maganda pong awitin lahat ng yan. Amen? Napakasarap ba? Nandito pala si Sister Ano nga? Ha? Sister Mary Jane. Praise God. God bless you, kapatid. Siya po ang may bahay po ni Brother George. Yan, De La Rosa. Praise God. Okay. Colossians 3 verse 16, ang salita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at palalahanan ang isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng may salmo, mga himno at mga awiting espiritual. Ang daming songs na naririnig natin. Ang gaganda ng melody. Pero iba ang awiting espiritual. Masarap pakinggan yung mga kanta ni Apo Hiking Society. Magandang kantahin yung mga kanta ni na, hindi mga bago, hindi ko na alam. Ni na Brian McKnight. Di ba? Yung mga, mga Justin Bieber. Di ba? Sabi nito. Sino nga to? Si Hannah? Jana. Sabi ni Jana, nabola si Justin. Idol mo si Justin, ha? Diba? Maraming mga songs na lumalabas. Pero iba po ang dating ng awiting espiritual dahil ang awiting espiritual po ay awitin pong dadatnan po natin sa langit. Ang awiting espiritual na makikita po natin, na aawitin po natin sa harap ng ating Diyos Ama. Amen ba? Praise the Lord. Sabi di ba? Yung pinag-usapan natin, basic, di ba? Napansin nyo? Basic po yun. Pag hindi nyo pinamuhay, basic yan at mananatiling basic po yan. Pag ipinamuhay po natin, yan po yung sinasabi nating pagkilos ng Diyos sa ating buhay.
Kaya ano ba ang pinakamalalim na aral na pwedeng mapakinggan sa loob ng simbahan na tulad nito? Ang pinakamalalim na aral na pwedeng marinig ng tao sa loob ng simbahan ay ang aral ng kaligtasan. Ang aral kung papaano ang tao maliligtas. Kaya, pag ikaw ay Kristiyano at tumagal ka na sa Panginoon, huwag kang mag-asam ng sobrang lalim. Make sure na ipapamuhay mo ang mga word na iyo nang napakinggan. Imagine, kahit 5 lang ang word na daladala mo, kung yan ay naipamumuhay mo, bless ka. Pero kung ang dami mong alam, di ba? May theology ka, may basic theology, may major theology, kung ano-anong theology ang pinag-oralan mo, pero ang buhay mo, hindi ka naman marunong sumunod. Wala pa rin pong mangyayari. Talo ka nung 1-week Christian na ang daladala ay John 3 verse 16, na ang buhay ay excited, na iiyak-iyak tuwing sinishare ng gospel at nagpupuri sa Panginoon na umiiyak sa Diyos. Ang kalaban ng mga mananampalataya pag 10 taon na pataas sa church, ang puso po ay na-immune sa Word of God, na-immune sa paraan ng pagsamba, nawawalan ng personal revival dahil umaasa sa papasok, hindi niya naisip, sapat na ang dami ng kanyang alam upang siya'y maglabas sa maraming tao. Pag matagal ka na sa church, kapatid, ikaw na ang instrument ng Diyos para sa mga taong papasok sa church. Ito yung dahilan kung bakit tayo nasa loob ng simbahan. Bakit tayo nakikinig ng Word of God? Kasi gusto nating sambahin ng Diyos sa pamamagitan ng living testimony na meron ka sa buhay mo. At yan ay dapat araw-araw, linggo-linggo nakikita po sa atin. Kaya natutuwa po tayo sa Panginoon, karamihan at lahat na mga kapatid nating nandito ay talaga namang nabubuhay na sumasamba sa Panginoon. Amen ba? Kamayan mo yung katabi mo. Congratulations. Ikaw ay pinagpala. Amen ba? What else? Paano mo sasambahin ang Panginoon sa pamagitan ng paggawa ng kabutihan? Narinig niyo po ba ako? Sa pamagitan po ng paggawa ng kabutihan. Ligtas na lahat ng nandito, amen? Ayan. So dahil ligtas na kayo, kayo po ay nilikha upang gumawa ng kabutihan. Sapagkat tayo nilalang ng Diyos, nilikha sa pamagitan ni Kristo Jesus, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti, yan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin nung una pa man. Napansin po ninyo, Biblia mismo nagsasabi na ikaw ay nilalang kay Kristo. At nung nilalang ka kay Kristo, ikaw ay dinesign ng Diyos, di ba? Ang purpose ng buhay mo is to do good works. Amen ba? So ikaw ngayon ay Kristiyano, ikaw ay anak ng mabuting Diyos, ikaw ay inaasahan gagawa ng maraming kabutihan. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Pag hindi nakikita ng tao ang bago mong buhay, hindi din nila makikita na mabuti ang ginagawa mo. Kaya dapat makita ng tao, ikaw nga'y totoong Kristiyano upang madali nilang makita ang iyong mabubuting ginagawa. Kaya kahit gumagawa ka ng mabuti, hindi napapansin sapagkat hindi naman nakikitang ikaw ay Kristiyanong talaga. Yan po sinasabi ng verse. Dapat ikaw ay nagbago. Para lahat ng ginagawa mo, nakikita na ng mga tao. Kasi pag alam nilang Kristiyano ka at hindi nagbabago ang buhay mo, sarado na ang isip nila sa gagawin mong kabutihan. Ang iisipin nila, ang ginagawa mong kabutihan ay, ang tawag dyan ay hypocrite. Ang tawag ng Bible dyan ay hipokrito. Gumagawa ka ng mabuti, samantalang ang buhay mo'y hindi nagbabago, hypocrite.
Hipokrito. Pag ang nagsasalita po ay mismo ang salita ng Diyos, direkta. Masakit kung masakit, pero mababago ang dapat mabago. Kaya mga kapatid, dapat po ang buhay ay nagbabago. Tandaan mo, pag ikaw ay Kristiyano, dapat nagbabago. Hindi pwedeng nagpapalit ka lang ng damit. Nagbabago ka lang ng brand ng shampoo. Diba? Nagbabago ka lang ng apartment. Kaya ka pala pabago-bago ng apartment, hindi ka nagbabayad sa inuupahan. Nung isang araw po, si pastor po'y nag-ala probinsyano. May dinala ho ako sa munisipyo na ano po siya swindler at estapador. Ayun po, binitbit po namin ni Nash at saka ni Michael. Ba? Tatakas na Takbo ko doon sa loob ng bahay. Sabi ko, Nak, sumunod kayo sa akin. Bilis! Takbo kami sa labas. Inikutan ko kagad. Pag-ikot kong ganon, pasok, patawarin niyo na po ako. Pasok. Pasok sa loob. Yan. Pagdating po doon, bit-bit na po. Alam niyo, nakakalungkot. Ang pakilala ng taong yan ay reverend. Nakakalungkot kasi sabi ko ang sakit sa akin. Pero nakakaawa ang mga taong lolokohin mo pa. Pero alam nyo, talagang sabi sa akin ni Nash, Pastor, dapat yan maturuan ng leksyon talaga. Kako, ang sakit sa dibdib. Alam nyo, kinausap ko pa rin yung investigador. Kakausapin ko na lang po muna. So, nawala na nga. Pero ang prayer ko sa kanya, magbago siya. Kasi 3 years ago, na-meet ko na ang taong ito. At niloko din ito si Mama. Pero wala talaga akong nararamdamang galit. Isipin ninyo ang taong ito, tinanggap ko pa rin. Muling pinagkatiwalaan. Sinesharean pa rin ang gospel. Ang akin na lang tinatayuan, yung biyayang binibigay din ng Diyos sa atin. Pinapadaloy ko sa Kanya. Pero ang isa kong pinag-aalala nga ay yung mga taong maluloko. Pero iniisip ko naman, ganun ba talaga? Ang sa akin naman, kaya ko lang dinala sa presinto. Gusto ko kasi siyang magising sa katotohanan para sa pamilya niya. Para magbago siya. Pero, hindi ko rin natiis na patulugin siya sa loob Kasi alam ko mangyayari sa loob. Tatakalan siya sa loob. May mayor dyan Bubugbugin siya sa loob. Papadelin siya sa loob. Sisikmuraan siya. Alam niyo ba na kapag ang isang tao nakukulong, yan po yung SOP sa loob ng kulungan. Binubugbog ang bagong pasok pag alis ng kamag-anak. Hindi ka pwedeng magsumbong. Dahil pag nagsumbong ka, pag alis na naman nila, bugbog ka uli. Kaya hindi madaling makulong. Kaya nga yung kaklase ko na gusto kong puntahan, nawa, gamitin ako ng Panginoon para mabuksan yung isip. Bakit? Kasi yung buhay natin ay buhay ng pagsamba sa Diyos. Instrumento tayo ng Diyos. Di ba? Trumpeta tayo ng Diyos. Tayo sa tabi mo, trumpet ka ni Lord. Pag blow ng trumpet, mag-iingay ka, yung purpose mo gagawin mo para buksan ang isip ng mga tao. Amen ba? Hallelujah.
So, paano tayo gagawa ng mabuti? Sa pamamagitan ng pagbibigay o pag-share ng salita ng Diyos sa mga makasalanan. B, pagbibigay natin ng panahon sa mga taong may karamdaman. Kaya sa lahat ng mga young prunes natin na napakasipag talagang dumalaw sa mga may sakit, alam nyo, mahal na mahal kayo ng Panginoon. At yung mga kapatid natin na kapag may namamatayan dinadalaw, mahal, bless na bless ang Diyos sa inyo. Kasi mas madaling umattend sa birthday party eh. Mas madaling umattend sa mga kainan. Pero sa mga namatayan, dapat dito nga kayo pumunta. Bakit? Kasi nasa Bible pa rin yan. Di ba? Makigalak kayo sa mga nagagalak at makiiyak kayo sa mga umiiyak. Kaya dapat po, minsan lang namang may namamatay eh. Yung birthday, taon-taon mayroon. Kung hindi ka maka-attend ngayon dahil may patay, unahin mo yung patay kasi magbe-birthday pa yun sa susunod. Yung patay, hindi na yun magbe-birthday sa susunod. Patay na yun eh. Sa babang luksa na lang po ako pupunta. Wala na pong babang luksa sa Kristiyano. Wala nang 40 days. Wala nang may ano pa ba? May 90 days ba? Wala namang 90 days. Wala nang, basta wala na. Kasi ang tao pag namatay, kasama na ni Lord. Pag Kristiyano. Pag hindi Kristiyano, paikot-ikot lang. Nandito sila sa unseen world. Sa Hades. Tama? Kaya may mga naririnig tayo ng mga sinasapian. Kasi pagka may open door ang tao at hindi siya covered ng Panginoon, di ba? Nakakapasok. O sige, baka yung iba ay hindi ma-absorb yung akin pong sinasabi. Kung kayo ay may sakit, ipatawag ninyo ang mga pinuno ng iglesia upang ipanalangin kayo at pahira ng langis sa pangalan ng Panginoong Hesus. Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Palalakasin siyang muli ng Panginoon at patatawarin ang kanyang mga kasalanan. Pag ang Diyos nagpagaling, hindi niya inaalis yung pagpapatawad ng kasalanan. Dahil ang karamdaman ay bunga ng kasalanan. Kaya pag ang Diyos nagpagaling, sinasabi niya rin, pinatawad ka na. Napansin niyo sa Bible, pinagaling ka na yung pananampalataya, di ba? Di ba? Humayo ka, pinatawad ng iyong mga kasalanan. Buhatin mong iyong higaan. What else? Letter C. Paano daw tayo gagawa ng mabuti, mga Kristiyano, sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga nangangailangan? Ang kagandahang loob ay huwag ipagkait sa kapwa. Ngitian nyo nga yung katabi nyo. Yan ay isang magandang bagay. Ibigay nyo naman sa iba. Share it. Libre naman eh. Kung ikaw ay palangiti, abay, unlimited yan. I-share mo sa iba. Hindi yung pag nag-iisa ka sa kwarto, ngiti ka ng ngiti. Hihi, 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 sa loob ng kwarto. Pag nasa labas ka, saka kagalit. Di ba? Wala. Sa anong klase naman yun? Pag mali ang gamit ng pagngiti, sa mental ang punta. Kung ikaw ay may kakayahan na ito, ay magawa. Huwag. Balikan natin, pabalik ang basa. Bakrid. Awagam. Ya. Oti. Ay, hindi. Kung may kakayahan kang gumawa ng mabuti, huwag ipagkait sa kapwa ang iyong kagandahang loob. Kahit pababa, kahit pataas, kahit patagilid, iisang meaning niyan. Do good to others. Amen ba? Amen po ba? Okay.
Sumugot siya sa kanila, kung mayroon kang 2 balabal, ibigay mo ang isa sa wala. Ganyan din ang gawin ng may pagkain. Di ba, kumakain ka, walang pagkain yung isa, eh di bigyan mo. Iisa yung burger mo, bilisan mong kumain. Kanina pa nakaganon yung nahingi. Kagat, pagkalahati na, o hati tayo. Amen ba? Hindi yung may 2 ka. Naku, nandyan si ano. Tago. Ay, iisa lang eh. Iisa lang. Pag wala na uli, bubuksan uli. Ba, meron ka ulit? Hindi pa ubos eh. Di ba? Maparaan pa. Walang kinakapos sa kanila, sapagat ipinagbibili nila ang kani-kanilang lupa at bahay. At ang pinagbilhan, dinadala sa mga apostol. Pinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Ito yung early Christian. Yung early Christian talaga, sobrang lapit sapagkat hindi pa ganun karami. Kaya para sa kanila, ang akin ay iyo. Ang iyo ay atin. Amen ba? Yung sharing, buhay na buhay. Amen po ba? Sabi mo sa tabi mo, lagi kang mag-share. Ang hindi lang pwedeng i-share ay si Rom. Kilala nyo ba si Rom? Oh, yun na hindi pwedeng i-share. Magagalit si Emma. Naririnig ko kasi lagi pinapanood ni Jam Jam. Sabi ko, Jam, anong natututunan mo dyan? Eh yan ay ika-6 na utos. Nasa Bible din po, ika-6 na utos. Oo nga, nasa Bible nga. Pero yung istorya, parang, di ba? Dati yung mga bata nung unang panahon, hindi nanonood ng ganyan eh. Pinapanood nila si Ninyo Mulak, mga comedy. Ngayon, ang mga pinapanood, iba na eh. Mga tungkol sa mga, love affairs. Mga third party. Diba? Puro yun ang mga pinapanood. In ba yun? Diba? In yun sa mundo. Pero sa church, hindi yun in. Amen po ba? Sa church, ano lang, 1 man at 1 woman lang. Amen po ba? Sa isa lang. Bawal dito ang dala-dalawa. Wala tayo sa panahon ni Solomon. Tayo ay nasa panahon po ngayon ng malapit ng pagbabalik ng Diyos. O, yung mga youth, ha? Youth, kayo ang magpapauso. Yung gusto ni Lord na ipauso nyo, yun ang ipauso. Huwag kayong makikiuso. Amen ba? Hindi maganda yan. Ano pa? Patapos na po. Letter D. Sabi mo sa tabi mo, maghandog sa Diyos. Masayang-masaya ang mga tao sa kanilang mga kusang loob na paghahandog kay Yahweh at labis din itong ikinatuwa ni Haring David. Okay? Ang sarap makita, siguro na talagang nakita ni David yung mga tao kung gaano nila kalab si Lord. Dumadating sa kaharian ang mga tao na may mga dalang kambing, may dalang kalapate, may dalang baka. Kasi nung unang panahon, ang kanilang handog sa Diyos ay sa pamamagitan ng mga agriculture. No? Mga animals, mga bunga ng kanilang mga itinanim, mga talong na talagang mga malalaki yung pagkakatubo, yung mga gulay. Ito yung daladali nila paghahandog sa Diyos. At sabi ng First Chronicles, tuwang-tuwa ang Haring David. Sarap makita. Bakit? Sapagat nakikita niya ang mga taong ito ay wala nang ipinagkakait sa Diyos. Dahil doon, ang Diyos na mapagbigay ang lalo namang magbibigay sa inyo. Amen po ba? Kaya sabi mo sa tabi mo, lahat ng oras na binibigay mo sa cell group, again, ibabalik sa iyo ni Lord ng 100 times. Kaya wag niyo isipin na nawawalan kayo ng oras. Dahil yung future, hindi mo kita. Pero dahil sa mga binibigay mo sa Diyos, panahon mo, lahat po yan ibabalik sa iyo ng Diyos. Balang araw,
hanggang sa iyong mga anak, makikita mo ang resulta ng iyong paglilingkod sa Diyos. Kaya lahat ng naglilingkod sa Panginoon, ang inyong mga anak ay very successful. Amen ba? Sigurado ho yan. Pagpapalaing lubos ng Diyos. Lucas 21 verse 14. Pinagmamasdan ni Jesus ang mayayamang may dalang mga handog sa templo. Nakita rin niya ang isang mahirap na biyudang naghulog ng 2 tig 50 sentimo. Sinabi niya sa mga alagad, ang inihahandog ng mahirap na biyudang iyon ay higit pa sa inihandog nilang lahat. Ang inilagay nila ay bahagi lamang o pumiraso lamang sila sa kanilang mga labis. Ngunit ang kanyang ibinigay ay ang buo niyang ikabubuhay. Kaya church, sa pagbibigay at sa paggawa natin ng mabuti, tandaan po natin, hindi siya tumitingin sa amount. Hindi siya tumitingin kung 1 milyon ang inihuhulog mo. Ang tinitingnan niya ay ang laman ng puso mo. Amen ba? Kaya sa pagbibigay, pantay-pantay tayong lahat. Mayaman sila, mahirap kami. Bakit? Hindi mo naman kailangan tapatan yung ibibigay niya eh. Diba? Kung ang kaya niyang ibigay sa mga nangangailangan ay 10 damit, at ikaw ay may lumang damit, isa, edi ibigay mo, parehas ang bilang nito sa harap ng Diyos. Baka nga, katulad ng biyudang ito, dahil sa tapat mong puso, ikaw pa ang kalugdan ng Panginoon.